Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinangangaralan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nanampalataya, katakutan ninyo ang araw na kayo ay ibabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala at makakamit ng bawat isa ang kanilang nakamit at sila ay hindi dadayain at hindi sila aapihin. Nang aya na ito, na huling aya na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang aya rin na nagpapatibay na sa araw ng paghuhukom ay mamamayani ang katarungan dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang maghahatol dito na siyang ahkamul hakimin. Siya ang pinakamakatarungan sa lahat ng mga tagapaghatol. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga ipinangangaral ng maaalam sa atin ang palagian nating paalalahanan ng mga tao na pangilaga ng pang-aapi at kawalang katarungan. Dahil tunay na mawawala ng saysay ang dami ng iyong kabutihan at maaari pang mawawala ng saysay ang mga ito sa kabila ng ikhlas ng pagkakagawa nito o sa kabila ng pagkakasunod mo sa sunna sa pagtupad sa mabubuting mga gawain kung ikaw naman ay mayroong mga nagagawang pang-aapi o kawalang katarungan sa iyong kapwa. Inaamin mo man ito sa iyong sarili o hindi, lahat ng ito ay tutuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tunay na nakababatid sa anumang ating mga ginawa at lihim ng ating mga puso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na mapaalalahanan ng mga tao na ang pang-aapi ay hindi lamang ito yung pangunguha ng yaman ng iba. Hindi lamang ito yung pananakit sa iba. Hindi lamang ito ang pamiminsala sa kanila. Maraming iba't ibang mga anyo ang pang-aapi at maaring ang ibang pang-aapi na ito ay tinatanggi nga ng Muslim na nagagawa niya dahil hindi niya inaakala na ito ay pang-aapi pala dahil sa kanyang kamangmangan. O maaring mas masahol, inaakala ng tao na siya ay merong karapatan sa pang-aapi na ito dahil iniisip niya ng pang-aapi na ito sa kanyang kapwa, ang kawalang katarungan niya sa kanyang kapwa ay kanyang karapatan upang magkamit siya ng katarungan o kaya iniisip niya na ito ang nag-iisang kaparaanan upang siya ay makaganti o kaya ay karapat-dapat lamang sa tao ang maapi, ang magawan ng kawalang katarungan dahil siya ay nangaapi rin at gumagawa ng kawalang katarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pang-aapi ay marapat lamang na mapaalalahanan ng mga tao tungo rito. Dahil kung ang pinakamatuwid sa atin ay maaring mapipigilan sa kanyang pagpasok sa paraiso sa pamagitan ng pang-aapi na ginawa niya sa kanyang kapwa, paano pa kaya ang isang tao na matigas na ang kanyang puso na palagian ng nangaapi sa kanyang kapwa? Ito nga ay ating ipinangangaral kahit pa hindi ito katanggap-tanggap sa iba. Dahil ang pangangaral, insyaAllah, ay tatanggapin ng sino mang gagabayan ni Allah na maging karapat-dapat sa pagtanggap at pagsasabuhay sa pangaral na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pang-aapi ay ang hindi nga pagbibigay ng karapatan ng sino mang nagmamay-ari ng karapatan na ito. At ang karapatan na ito ay maaring karapatan ni Allah unang-una ng mga tao ay nagtatambal sa Kanya, sumasamba sa iba pa liban sa Kanya, o kaya itinutuon nila sa iba pa liban sa Kanya ang mga pagsamba, pagmamahal, at iba't iba pang Kanyang mga karapatan na nararapat lamang para sa Kanya. Na ang shirk at kufur, ang pagtatambal kay Allah at kawalang pananampalataya, ito ang pinakamasahol na anyo ng pang-aapi. Dahil bagaman hindi napipinsala ng tao si Allah subhanahu wa ta'ala, siya naman ay nagtatangka na pinsalain ang perpekto at ang maluwalhati na tunay ngang isang kawalang paggalang sa Kanya at malinaw na kalapastanganan. Kaya nga sinabi ni Luqman sa kanyang anak, "Inna syirka la dhulmun nadhim." Tunay na ang shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay matinding pang-aapi. Isa pang uri
ng kawalang katarungan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito ang kawalang katarungan na nakikilala ng mga tao. Ito ay ang dulmun bainahu wa bainan nas, ang pang-aapi ng tao sa kanyang kapwa-tao. At ito nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang uri ng mga kasalanan o ilang uri ng mga kasalanan na tunay na hindi basta-bastang makakapagbalik loob ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga ito. Kung iahambing ang pang-aapi sa tao sa pang-aapi kay Allah sa pamagitan ng shirk, maaari tayong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala agad-agad at tayo ay kanyang patatawarin dahil tunay na ibibigay na natin sa kanya ang kanyang karapatan na sinagasaan natin kung sakaling tayo man ay nag-shirk o nag-kufur sa pamagitan ng pagbabalik loob sa kanya. Subalit, ang tawbah para sa pang-aapi sa tao ay nangangailangan ng dagdag na kondisyon. At ito ay ang pagbabalik natin sa karapatan ng tao na ating sinagasaan. Karapatan niya sa kanyang buhay, karapatan niya sa kanyang yaman, karapatan niya sa kanyang karangalan, at iba pang mga karapatan niya na pinangangalagaan sa Islam na hindi mo maaaring labagin. Kaya nga ang mga karapatan ng tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinutukoy din to bilang kabilang sa mga itinuturing na banal sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na magiging mahirap nga para sa sino man na nakapang-api sa kanyang kapwa na ibalik ang kanyang karapatan na sinagasaan niya o inapakan niya sa iba. Dahil paano niya halimbawa ibabalik ang karangalan ng kanyang siniraan o kanyang nilibak kung ito halimbawa ay patay na? Paano niya ibabalik ang yaman na ninakaw niya? O paano niya ibabalik ang mga ipinagkatiwala sa kanya na ipinangako niya halimbawa na ito ay mababayaran niya sa takdang oras o may bibigay niya ang mga karapatan nito katulad ng mga itinubo sa mga negosyo sa takdang oras at iba't iba pang mga karapatan na meron lamang takdang panahon. Subalit siya ay nakaliban sa mga ito dahil sa kanyang kapabayaan, ito ay may tuturing pa rin na kawalang katarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pang-aapi ng tao sa kanyang kapwa-tao, kung pipigil ito, kung ito ay pumipigil kahit sa matutuwid na makapasok sa paraiso, mas lalo itong makakapigil sa sino man na naging gawinan nila ang manlamang sa kanilang kapwa-tao. At hindi lamang pagpasok sa paraiso ang mapipigil nito, bagkus ito ay magiging dahilan pa nga ng tao ay maaring ipapasok sa impyerno. Kahit gaano pa siya katuwid, kahit gaano pa ang kanyang mabubuting mga gawa, dahil sa araw ng paghuhukom, wala nang saysay doon ng yaman. Bagkus ang mga tao ay magbabayaran sa isa't isa sa bawat karapatan na sinagasaan nila sa pamagitan ng hasana, sa pamagitan ng gantimpala ng mabubuting mga gawa. Kaya, huwag magmamalaki ang sino man sa atin na marami siyang mabuting nagawa dahil sa dami ng kanyang inapi o ginawan ng kawalang katarungan, maaring kulang pa ang mga ito upang ipambabayad sa mga tao na kanyang inapi. Na dahil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinutupad natin ang payo ng minamahal nating mga maalam sa Islam. Napayuhan natin palagi ang mga tao laban sa kawalang katarungan katulad ng kung paano nating pinapayuhan sila na gumawa ng mabuti at umiwas sa mga kasalanan. Dahil nga minsan, tunay na ang tao na mayroong pagnanasa sa iba't ibang mga bagay ay nagiging malabo ang kanyang pananaw kung ano ba ang makatarungan at kung ano ba ang kawalang katarungan. At marapat na ang tao ay palaging mapaalalahanan sa bagay na ito. Na muli, aminin man ng tao o hindi na siya ay nakagawa ng kawalang katarungan o pang-aapi, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid ng lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na nabubuhay na nga tayo sa mga dulo ng panahon. Dulo ng panahon na dito ay lalaganap ang iba't ibang mga kasinungalingan, pagsaksi sa kawalang katotohanan, na sa panahon na ito, patototohanan ng mga sinungaling at pasisinungalingan ang mga nagsasabi ng totoo.
Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat sa mga panahon na ito na ang tao ay magiging matalino, na pangalagaan niya ang kanyang sarili laban sa pamiminsala ng iba, at syempre ay pangangalagaan niya ang kanyang sarili laban sa pamiminsala niya sa kanyang sarili. Dahil tunay na ang pangatlong uri ng pang-aapi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tinatawag na dulmun bainal abdi wa baina nafsihi, ang pang-aapi ng tao sa kanyang sarili. Ang pang-aapi ng tao sa kanyang sarili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito nangangahulugan na sinasaktan ng tao ang kanyang sarili o ginugutom o kaya pinagkakait niya sa kanya ang masasarap na mga bagay dito sa dunya. Ang pang-aapi ng tao sa kanyang sarili, unang-una ay nangyayari sa pamagitan ng pagkakagawa ng lahat ng uri ng kawalang katarungan. Ang tao na nangaapi kay Allah sa pamagitan ng shirk at kufur ay tunay na walang inaapi liban na lamang sa kanyang sarili dahil hindi niya mapipinsala si Allah. At ang tao na nangaapi sa iba o walang katarungan sa iba, higit niyang pinipinsala ang kanyang sarili sa totoo lamang dahil siya ay higit na magdurusa sa kawalang katarungan na ito kapag siya ay pinarusahan na ni Allah sa kasalanan na ito. Parusa na maaring dito pa lamang sa dunya ay mararamdaman na niya. Parusa sa pamagitan ng pagkawala ng baraka sa kanyang yaman, kawalan ng baraka sa kanyang pamilya, kawalang baraka sa kanyang oras, kawalang baraka sa anumang bagay na tangan niya. Na dahil sa dami ng kanyang kawalang katarungan ay matatagpuan niya ang kanyang sarili na hindi nakakatagpo ng kaligayahan sa paglilingkod kay Allah o pagsamba kay Allah. Bagkus siya ay inililigaw ni Allah subhanahu wa ta'ala palalo bilang parusa sa kanyang kawalang katarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, syempre ang tao nga na ito na maaring dito pa lamang sa dunya ay pinarurusahan na ni Allah. Sana lamang ay nagiging sapat na ang dinaranas niya rito sa mundo bilang pagpapadalisay. Subalit, nalalaman natin na ang kawalang katarungan ay maaring minamaliit ng mga tao na iniisip nila nang nagawa nilang kawalang katarungan ay maliit lamang at kayang-kayang pagtakpan ng anumang kanilang mabuting ginagawa. Subalit, sino tayo upang maghatol ng ganito? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang marami sa mga kawalang katarungan ay maaring magpapatuloy ang parusa nito kahit sa ating mga libingan at magpapatuloy kahit sa araw ng paghuhukom at maaari pang magpapatuloy hanggang sa impyerno wal iyadu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao na walang katarungan sa iba ay higit na nagiging walang katarungan sa kanyang sarili at walang pinipinsala liban pa sa kanyang sarili o mas mahigit pa sa kanyang sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga bagay na ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin katulad ng kung paano niya ito pinagbabawal sa kanyang sarili ayon sa kanyang sinabi sa isang hadith qudsi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ibadi, inni qad haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum fala tadalamu." O aking alipin, aking mga alipin, ipinagbawal ko ang pang-aapi sa aking sarili at ito ay pinagbabawal ko sa inyo, kaya huwag ninyong aapihin ang isa't isa. Ibig sabihin, huwag tayong manlalamang, mandurugas, manloloko o gagawa ng kawalang katarungan sa isa't isa. Muslim man o hindi Muslim, kaibigan man o hindi, kamag-anak man o hindi, nagugustuhan man ng tao, ang tao na iyon o hindi, ang bawat isa ay marapat na magbigay ng karapatan nito, insyaallah, na magiging dahilan upang matiyak natin ang tagumpay, hindi lamang dito sa dunya, pagkus higit sa lahat ay sa kabilang buhay, insyaallah.